UI section. Okay ba yung audio ko, class? No, class? Yes po. Yan, sige. So, dating gawin, no, kapag may question kayo, pwede naman kayo mag-open ng mic or i-chat nyo dito sa chat box natin. Okay. So, ayan. So, ang gagawin ko, meron na kasi ako ditong GUI. Design ng GUI. So, ika-copy-paste ko na lang siya dito para di na tayo magtagal. So, ayan. So, ito class, meron na ako ditong mga inputs. So, may mga proper name na rin to. Okay? So, ito for text box for validation. Alpha input ang tawag ko dito. Okay? Merong numeric input or alphanumeric. So, mamaya papaliwanag ko kung saan natin to gagamitin. Also, yung required field. So, ito din ay gagamitin natin mamaya. And yung password. So, ito, nandito naman yung name nito. Hindi ko makita yung property windows. Laging nawawala. Sinong kumuha? Okay. Lakan ko lang yung property windows. Ito. So, ito class, okay na yung name nito. Nakaset na rin yung name niya, yung mga text box natin. So, ito ay txt alpha, so, txt numeric, txt alphanumeric, yan, txt required 1 and required 2. So, okay na rin yung mga name ng mga controls natin. So, ang una natin gagawin is yung validation. So, same lang dun sa validation na ginawa natin last meeting using the keyboard event. Okay? And kung natatandaan nyo, ang ginamit nating keyboard event doon is yung key down at key up. So, this time, gagamitin natin is key press para maiba naman. Okay? So, paano nga natin kinukuha or binibigyan ng event handler yung isang text box. Select lang natin yung text box. Then, dito sa property windows, merong event dito, icon. So, itong sigla. So, hanapin lang natin dito yung key press. Okay, double click lang natin to. Then, meron na tayong event handler para dun sa txt alpha natin. Okay? So, ngayon, ano nga yung ginagamit natin para makuha yung mga value dun sa ating physical keyboard. Okay? Let's say, pag nag-press tayo ng isang key, so paano natin makukuha yung value nun? Using ano? Anyone? Class? Hello, class? Anyone? May idea? Kung natatandaan nyo, last meeting? Yung sa letter E po ba? Sa parameter. Ayun. Very good. So, ang gagamitin natin para makuha natin yun is yung nasa parameter natin. Itong E, yung key press event args natin. Okay? So, key press event args ang itong pa na to. So, nag-create lang tayo dito ng variable. Automatic naman, every mag-set tayo ng event is meron na siyang dalawang parameter. Object sender at yung event args na tinatawag natin. Okay? So, dito yung gamit natin yung key press event args. So, using that, makukuha natin yung value ng ating mga key sa ating keyboard. Okay? So, dito, dahil key press yung gamit natin, so, ang ginagamit kasi dito para makuha yung value ng key natin is yung key char, yung tinatawag, key character. Okay? Key character. So, yan yung ginagamit dito kay key press. So, try natin. Display na lang natin to sa isang message box para makuha natin yung value
makita natin. Okay? Since ito ay character, yung value nito, nakalagay naman dito, character. Okay? And may error tayo dahil, sabi dito, cannot convert from character to string. So, dapat kailangan natin itong i-convert sa string para mawala yung error niya dito. Okay? Convert lang natin siya. Dot to string method. And then, try natin kung ano yung makukuha natin value using that feature. So, ito yung phone natin. Mag-click tayo dito sa keyboard. So, magta-type ako sa keyboard ko. Then, yun. Nakuha na natin yung character. Okay? So, yun yung nakuha natin. Yung capital letter is capital letter din yung nakuha natin value. Okay? So, ngayon naman, nakuha na natin yung value ng key. Ang gagawin natin is paano naman natin i-disable yung key dito sa ating text box na to. Okay? Using also the key press event args. Okay? So, para ma-disable natin, meron tayong ginagamit na another property ni key press event args na class natin. Okay? So, using that Set disable. dito ang gamit natin is handle. So, dun sa key down kasi at key up, ang ginamit yata natin dun is yung suppress key press. Okay, na sineset natin to into true. So, ito naman, ang ginagamit dito kay key press ay handle. Okay? So, handle, pag ito ay naka-true, naka-disable yung key o yung pagsisend ng key value natin dun sa text box, dun sa control. Okay? Hindi niya isi-send yung value ng key natin, keyboard. Hindi niya ibibigay dun sa text box. Pag naka-true itong handle property na to. Okay? Pag naka-false yan, automatic ay gagana na yung key na yun. Okay? Ang default value nito is false, kaya gumagana lagi yung mga key natin sa ating keyboard. Okay? So, try natin. So, dito, bago natin i-disable, malabas muna itong message box kung ano yung ating pinrest na key. Ulit ako ng S. Ayun. So, nakuha natin. Ito yung ating pinrest sa ating keyboard. Then, hindi siya magta-type dito. Okay? Hindi siya gumana or hindi nag-send yung key dito sa text box. So, naka-disable siya dito or any key na ating i-press sa ating keyboard. Hindi siya gagana. Okay? Kung gusto nyo specific key, ang ayaw nyo pagganahin dito, so meron tayong condition na gagawin. So, try natin. So, gawin natin tong condition. So, if yan. If e.feature is equal to a 8, right? And then, i-disable natin siya. Yan. So, kung ang kinlik natin sa keyboard ay yung letter A na capital letter, so hindi siya gagana or disable natin sa text box na yan. Okay? Hindi natin ibibigay yung value. Try natin. Ayan. So, mag-click ako ng letter A. Yung small letter A gumana. Kasi magkaiba yung character o yung key character ng small letter at yung uppercase na letter A. Okay? Ipakita ko sa inyo. Open na lang ako ng on-screen keyboard para makita nyo. Baka dinadaya ko kayo. Isipin nyo naman. Okay? So, ganito. I-click ko to. Itong capital letter A. Ang ating i-click. Okay? And then yun, hindi siya gagana. Kahit anong gawin natin, hindi siya mag-i-input dito. Pero kapag small letter, nagana siya at yung ibang mga letter, character. Okay? So, ganun yung ating gagawin. And dito, sa text box na to, ang gagawin natin is i-disable natin yung ibang key maliban lang sa mga letters. Okay? So, paano natin gagawin yon? So, kung ganito yung condition nyo,
iisa-isahin nyo yung bawat ang tawag doon, letters. So, medyo mahaba yung code nyo, ano. So, ang gagawin natin, meron tayong another code na gagamitin. Okay? Using itong struct system.car. Okay? So, itong namespace na to or itong class na to is may different functions na pwede natin gamitin or method. Okay? So, gamitin natin to. Click nyo lang yung dot, lalabas na yung mga functions na recommended dito or binibigay suggestion ng ating IntelliSense dito sa ating Visual Studio. Okay? So, dito makikita nyo, meron tayong isWhitespace na functions, meron tayong isDigit na function or method, isLetter or digit. Okay? So, dito ang gagamitin natin is yung isLetter na functions. So, isLetter. So, dahil ang validation natin dito is for letter only lang. Okay, then dito sa parameter, since ito ay method, so meron siyang isang parameter na ang value is character. Okay, saan ba natin kukunin yung parameter dito? Siyempre, ang kukunin natin dito is yung tinype natin sa ating keyboard. Okay, using .e.tchar. Okay, so yun yung parameter natin dito. So dito, sa code natin na to, ito yung code natin for pagdi-disable nung key. Okay? So dito, based sa condition natin, ano yung madi-disable? Class, anyone? Lahat po ng letters. Ayun, so very good. Okay, ang madi-disable dito, lahat ng letters. Diba? Pero ang gagawin kasi natin dito, sa text box na to, ang kailangan lang, ang pwede lang nating ilagay dapat ay letters only. So yung ibang character, hindi siya gagana. Eh dito sa condition natin ay baligtad. So nung nakuha natin yung letter, saka pa natin dinisable. Okay, so pag pinulse naman natin to, automatic kasi ang default value nito is false. Okay, so ibig sabihin gagana pa rin yung ibang character. Parang nag-condition lang tayo pero hindi naman natin binago yung value nito. So ang gagawin natin dito is in-indicate natin to, lagyan lang natin ng not dito sa unahan. So automatic na to. Ang condition na natin dito is not letter kasi meron tayong not sa unahan. Okay? So kung yung value nung key natin is not letter, may not dito, and then i-disable natin. Okay? So, ano ba yung mga key na yun? Mga numbers, special characters. So ang gagana lang dito sa text box na to is letter lang. So try natin. So type ako ng letters. Ayan, nagana. Kahit naka all caps, nagana siya. Okay? Then kapag numbers, ayaw. Special character, ayaw din. Okay? So ganun lang yung validation dito sa ating alpha input. Meron na tayong isang validation. Okay? So madali na to. Pero ito kasi, ang ginawa kasi natin dito is parang ganun din sa ginawa natin last meeting. Okay? Yung ating validation nandito sa mga text box natin. Let's say meron tayong 20 text boxes and then lalagyan natin ng validation. Same validation lang, same code. Okay? So, ang kailangan natin gawin, copy natin to, itong ilang line ng code na to. Kung hindi pa to naka-organize, meron tong 4 lines of code. So, medyo mahaba siya. Okay, sa ating program. So, pwede pa natin to paikliin. Imagine if you have 20 text boxes, then mayroong gantong 4 line of codes. Okay? Sobrang haba na ng inyong program. Okay, pwede natin tong gawing isang linya lang. Okay, at ang mahirap pa doon, kapag yung ganito yung ginawa nating code, so lahat is i-copy natin to, i-paste natin sa lahat ng text box. So sabihin natin, may mali doon sa ating code. So dito, may mali.
So, pansin nyo, hindi tayo nakakapag-type ng space. So, letters lang talaga yung pwedeng ilagay dito. Paano kung para siya sa full name, di ba? Or name. Merong name na dalawang pangalan. Okay? So, ang gagawin natin, kailangan natin i-include yung space. Hindi tayo dito makapag-space. Mga kwan lang talaga yung pwedeng i-type natin, mga letters. So, ano yung gagawin natin? I-modify natin yung code natin. Diba? E, paano kung 20 text box yung gumamit ng code na yun? So, i-modify natin lahat yung validation code natin. Bubuklatin natin isa-isa. So, mahirap i-maintain. Diba? So, ang gagawin natin, so itong code natin is ilalagay natin sa isang function na nasa class para siya ay maging reusable code na tinatawag. Okay? So, unahin natin, mag-create muna tayo ng class. Dito, create tayo ng class, add class. Pangalan ng class natin, validation na lang. File name to. Ang file extension na is .cs. Okay? So, kapag kinreate natin to, so automatic meron na dito sa File Explorer, Solution Explorer. Ito, yung validation.cs natin. So, pag in-open natin to, ito yung code niya. Automatic meron na siyang namespace. Okay? Automatic may namespace na. Tapos, automatic meron na siyang class name. So, kung ano yung pangalan nung file class natin, okay, yung file, ganun din yung pangalan ng class name. So, dito natin gagawin yung different validation natin, validation methods. Okay? So, itong code na to, sa halip na dito natin gawin, doon natin siya ilalagay sa validation class, then tatawagin na lang natin sa lahat ng text box na kailangan nung ganitong validation. Diba? So, i-cut na lang natin to, doon natin to ililipat sa ating validation sa class. Okay, mag-create tayo dito ng function for alpha input validation. Public, and then void. So, hindi naman natin kailangang mag-return ng value. And then, function name. Let's say alpha. Okay, for letters only. And then, sa loob ng function natin, dito yung ating validation. So, kaya lang may problema tayo dito. Sa validation natin kasi kailangan natin yung E o yung events, yung key press event args natin. Kung saan doon natin, yun yung ginagamit natin para makuha natin yung value nung tinatype natin sa ating keyboard. So, di ba? So, paano natin to malalagyan ng value dito sa ating class, dito sa function na alpha? Anong kailangan natin gawin? Kailangan natin gawin, hihingi tayo ng value doon sa ating form. Okay? So, tawagin muna natin yung function. Before natin tawagin yung function, mag-create tayo ng object using validation na class. Create tayo ng object, validate, is equals to new class. Validation. Okay? And then using this object, tawagin natin yung generate nating methods, yung alpha. Okay? So yan, natawag na natin yung method natin. So ito. So paano naman natin mabibigyan ng key press event args itong method na to. So, ang gagawin natin, since yung key press event args natin is nandito, ito, yung E, nandito sa form natin, sa text box natin. So, itong E, gagawin natin siyang argument dito sa ating method. Okay? So, yan. So, may argument na tayo. Sabihin, pagdating doon sa method na alpha, ibibigay niya yung E, o yung key press event arg natin. Ibibigay nitong dito sa form natin. Diba? So, ngayon, may error to. Kasi yung method natin is walang
parameter. Ito kasi argument to. Pagdating dito sa method, walang parameter. Okay? So ngayon, lalagyan natin to ng parameter. Since ang value or yung type ng argument natin dito ay key press event args. So ano yung gagawin nating parameter dito? Okay? Or yung data type ng ating variable dito sa ating parameter. So ano yung ating ilalagay? Class. Key press event args din po. Ayun. Very good, Mr. Juan Marasigan. So, ang ilalagay natin dito, key press event args din. Okay? Dapat same ng type. Kung ano yung binigay, anong uri ng data yung binigay, so ganun din yung sasambot doon. Okay? O yung hahawak ng data na yon. Ganun din dapat yung type. Okay? Since ang binigay natin dito is itong key press event args, ito siya, copy na lang natin to. So, dapat dito, yung type dito is key press event args din. Okay? And then, create tayo ng variable name. Na lang din yung gamitin natin ditong variable name. Okay? So, dito may error. Bakit? Tignan natin, saan ba galing tong key press event args na to dito sa ating form? Kasi dito walang error. Tapat lang natin yung mouse, kita natin dito. So, doon pala siya galing sa system.windows.forms. Ito ay yung namespace. Diba? Okay? And pansin nyo dito sa taas ng program, nandito yan. System.windows.forms. Ibig sabihin, kailangan nito ng ganito dun sa ating class. So, copy na lang natin to para dito mahirapan. And then, i-paste natin dito sa taas ng ating class. Paste natin dito. Then, yun. Mawawala na yung error dun sa ating parameter. Okay, meron na tayong key press event args parameter. Nasasambot nung data or nung key press event args na binigay naman nung text box natin. Okay? So ngayon, dito na natin siya ginamit. Itong para i-validate. Okay? So ito lamang validate na to yung ganun din sa ginawa natin kanina. Ang ginawa lang natin dito, nilagay lang natin sa isang function. Okay? Then itong function, tinawag na lang sa text box natin. So meron na tayong isang linya lang ng code. Then, mababalidate na natin yung ating text box na yun. So, testing natin kung gagana ba itong validation na to. Okay? So, type ako ng numbers, hindi nagana. Special character, wala din. Kapag letters, gumagana. Ibig sabihin, okay yung ating function or yung class na ginawa ay yung validation natin. So, gumagana siya. So, ngayon, kung meron kayong 20 text boxes, then merong kailangan niya nung pang-validate, so, ang gagawin nyo, kakopy nyo na lang to, one line of code, so ganyan lahat yung code nila. Isang linya lang. Okay? And then, naisip nyo, bakit walang space? Hindi ako makapag-type ng space. Kailangan ko yun. Hindi nyo na kailangan buklatin lahat ng text box. Diba? Para baguhin yung code. So, pupuntahan nyo na lang yung method na validation nyo nandito sa class. Ito na lang yung i-modify nyo. Itong validation dito. Isang file lang, isang function ang inyong gagalawin. Okay? Madaling i-maintain and mas malinis pa yung code natin. Okay? Pagdating dito sa mga form natin. And also, itong class, madali siyang basahin pag naka-functions or naka-organize yung ating code. Object-oriented approach. Okay? So, ngayon, next is itong numeric input. And itong alphanumeric. Okay, numeric input. Kung itong isa, yung alpha input is for letters lang. Itong numeric input naman is for numbers or digits. Itong alphanumeric is combination ng dalawa. Okay? So, unahin natin itong numeric input. Bigyan natin ng event. Key press, event args. Yung key press natin. Okay, so ito yung event handler niya. Meron na rin siyang
parameter. Ang gawin natin, same idea lang naman dun sa ating pang-validate ng alpha. Gagawin natin is ikakopy na lang natin tong itong function na to. Okay? Para di na tayo mahirapan. Since nakapag-create na kayo ng una, ibig sabihin, naintindihan nyo na to, yung kinreate nyo, pwede nyo na yung i-modify. Copy nyo na lang. Ito naman for numeric. And then, edit nyo yung condition. Kung yung condition nyo is ginamit yung is letter para ma-verify kung mga letters ba yung type. So ngayon, ang gagamitin natin dito is yung methods na is digit. Okay? Is digit naman. Then meron din tong not sa unahan. Ibig sabihin, kung yung type natin sa keyboard is not digit, then i-disable natin siya. Okay? So, numeric ang ating pangalan ng functions. So, lagay natin, copy na lang natin to, and then, tawagin natin yung numeric na functions natin. Okay, start natin. Ayan. So, dito sa numeric, type natin yung number, gumagana. Kapag letters, wala, hindi nagana. Special character, wala din. Okay? So, meron na tayong validation for numeric. Excuse. So, ayan. So, next naman is yung combination ng dalawa, alphanumeric. Ito yon sa text box na to. Okay? Bigyan natin to ng event. Okay, press ulit. And create tayo ng methods dito sa validation class natin para dun sa alphanumeric. So, i-copy na lang natin to ulit. Method na to. And then, baguhin natin ng functioning. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, i-modify natin yung ating condition. Okay? So, yung condition kasi natin dito is pang-digit lang. So, paano naman natin kukunin yung digit at letters? Okay? So, try natin kung meron bang methods na combination ng dalawa. Okay, dito sa methods, so meron ditong is letter or digit. So, ibig sabihin, magkasama na yung letters at digit. So, using that method, mare-recognize na natin yung key natin kung siya ay letter or digit. Okay? And sa condition natin is naka-not siya. Okay? Kung hindi letter or digit, hindi gagana. Ibig sabihin, ang hindi pwede dito is yung mga special character. Okay? So itong method na to, tawagin na lang natin siya dito sa ating text box. Sa event handler nung text box natin. Yung alphanumeric, then ayan. So, check natin. So, alphanumeric, pag number, nagana. Kapag letter, nagana. Kapag special character, hindi nagana. Okay? So, yan. So, meron na tayong validation. Nakapag-create na tayo ng tatlong validation. So, dito, letters lang. Dito ay number lang. Dito naman is combination ng letters at number. Okay? And yung kung meron pa kayong gustong validation, yung ibang validation, let's say, gusto nyong lagyan to ng space, okay, gamitin yung space bar dito sa alphanumeric input. So, ito na lang yung inyong babaguhin. So, dito. So,
So, magdudugtong lang kayo ng condition dito katulad ng ginawa natin last meeting. Okay? Or, may or kayo dito, tapos kunin nyo yung value nung space bar or backspace. Okay? Or any key na gusto nyong isama na gagana doon sa inyong text box. Okay? So, ayan. Proceed na tayo doon sa required input. So, paano ba natin i-validate yung isang text box kung siya ay may laman o wala? So, question class, saan natin nilalagay yung code natin for validation? So, before tayo mag-submit or mag-save ng data sa ating database, kailangan nating i-verify yung mga inputs natin kung may laman ba o wala, lalo na yung mga required inputs natin. So, saan ba natin nilalagay yung validation na yon before mag-submit? Okay? Saang control natin siya kino-code. Hello, class? Hello? Wala na kayo ah. Sige. So, ganito class. Nandiyan pa ba kayo? Parang kayo ikon ah. Yes, sir. Ayan, sige. So, yung code natin, yung pinaglalagyan natin ng code para sa validation ng required fields natin, nilalagay natin syempre doon sa submit button. Okay? So, di ba dito naman tayo naglalagay ng code pag tayo nagsisave sa database. So, pag click natin ito, then magsisave sa database. Ibig sabihin, dito natin nilalagay yung code natin sa button submit. So, double click natin to. Stop natin muna. So, double click ko lang to. And then, so dito natin lalagay yung code natin para makapag-save ng record sa database, and also before saving, i-validate muna natin yung mga inputs natin. So bukod pa yung kasi validation dito sa event handler natin, like keypress, yun ay during tinatay pa lang natin yung mga text, yung ating inputs. Okay? So, dito naman, pagka-submit natin, i-verify muna natin, lalo na yung mga required na text box. So, kailangan ay may laman. Okay? So, paano ba tayo nagbabalidate ng text box natin? So, yung ginagawa kasi natin, yung traditional natin ginagawa is if condition. Then, yung text box natin, let's say yung txt, yung required one, dot text. Sabihin nyo, kung yung text box niya is equal to empty string, ibig sabihin empty, walang laman, and then, yung ginagawa natin, okay? Let's say message box dot show this input required fields. So, ganyan, parang ganyan. Okay? So, yun yung validation natin. Or, kung meron tayong madaming text box na i-validate, so, idugsong lang natin dito. Lagyan natin ng OR operator. And then, yung ating another text box. Okay? Text required to the text equal to empty. So, kung may empty dyang isa, lalabas na tong ating message box. So, kailangan natin lagyan yung text box na yon, parang ganon. Or else, isi-save na natin sa database. Parang ganon yung magiging code natin, di ba? So, yan yung validation natin. So, before tayo makapag-save sa database, dapat may laman na yung mga text box natin. So, yan yung traditional nating ginagawa.
Okay, pag nagbabalidate tayo. Halimbawa, submit ko to. So, kailangan lagyan daw yung mga required fields. So, ito yung required field natin. Submit. So, meron pang isa, which is itong required input to na text box natin. So, lagyan ko to ng laman. Submit. So, wala nang nalabas na message box. Ibig sabihin, valid na yung data ng dalawa nating input. Okay? So, ngayon, same problem kapag madami kayong text box sa inyong form. Okay? Sa inyong system na dinedevelop, sobrang daming text box. Ang problema nito, sobrang haba din ng code nyo. Medyo hahaba yung condition. Okay? So, ang isa dun sa nadodoble, itong that text is equals to empty string. So, lahat ng text box nyo is lalagyan nyo nito. And yung or. Okay? So, sobrang haba nung inyong magiging code. So, ang gagawin natin, so papaikliin natin tong code na to. Okay? So, ilalagay natin siya sa isang class or functions, itong ating validation. So, ikon muna natin to. So, itong validation na to is gagawin siya natin sa isang function. Cut ko na lang to. Create tayo ng function dito. So, public. Pwede natin lagyan ng return type na boolean para malaman din nung dito pag tinawag natin kung malaman natin kung valid ba hindi, true or false, di ba? Yung ating inputs. Boolean bago function name, pwedeng ko na lang required, and then yung condition natin. Okay? So this time di natin matatawag yung ating text box. Okay, dahil nandito tayo sa class. So magkakaproblema tayo dito. So mamaya na natin to gawin. Okay? So dito, may error to kasi kailangan natin mag-return ng value kasi meron tayong return type. So return tayo dito ng true, return true. Ayan. So yan yung default. Kung valid, okay, return true. Kung valid yung data natin. Pero before siya mag-return, ikakan muna natin siya, i-validate natin siya dito sa taas. Okay? So before natin yung validate, kailangan natin ng i-validate, syempre. Okay? So ano ba yung i-validate natin? Tawagin muna natin yung ating method na ginawa. Validate.required. Ayan. So, let's say, ano ba yung binalidate natin kanina? Yung text box, di ba? Text box, yung txt required. So, pwede natin gawin dito, iparameter natin yung text box natin. Okay? txt okay? So, txt required 1. Or, dito kasi class, ang pinarameter natin dito isang text box lang. Ito muna yung gagawin natin. Mamaya na yung multiple inputs or text box ang ilalagay. So dito isang text box lang yung nilagay natin as argument pala. Nandito tayo sa form. Tinawag lang yung method. So argument to. So pagdating dito, kailangan natin ng parameter. Okay? So since ang argument natin is text box, so siya ay text box, so ang gagawin natin na parameter yung data type ay text box din. Okay, so type lang natin dito text box, and then yung pangalan ng variable natin. Lagay natin txt na lang yung variable name. Ibig sabihin, yung value nito, magiging value niyan ay itong txt required 1. Okay, magiging value nun. So magagamit na natin yung text box na yon.
So dito, ito na lang yung gamitin natin. Matic siya na yung txt required 1. txt dot text. So yung condition natin. So if txt.text is equals to empty string and then ano yung gagawin natin. Okay? So message box.show please input required field. Yan. Okay? So ganun yung idea nito. Ayan. So pinarameter natin yung text box natin and then pagdating dito, ito yung mag-hold ng text box na yon. Ito na yung gagamitin natin para ma-validate kung siya ay empty o hindi. Okay, yung text box. So, meron lang tayong one line of code. So, dito, i-run natin. May kulang dito, class. So, after natin mag-display ng message box, i-return natin na false. Okay? False. So, pag ni-return natin ng false, ang marireceive na ito, pagkakatawag na to is false na. Invalid na yung data. Meron ng problema. Okay? Or else, pag may laman naman yun, syempre hindi siya pasok sa condition, true na yung re-return na value. Okay? So, try natin kung gagana yung validation natin dito. So, bit na keyboard. Okay? So, ito yon. Required input 1. Submit ko to. Ayun. So, gumana yung validation. So, kailangan natin tong lagyan ng laman. So, maglagyan natin ng laman, submit natin, wala na yung message box. So, ganun yung idea nito. Okay? So, nilagay lang natin siya sa methods. So, ngayon naman, since ito yung boolean, yung nire-return na value, pwede din natin siyang gawin dito as condition. Okay? Para hindi tayo makapag-save. Let's say, meron tayo ditong save sa baba na code na sa database na code. So, kapag kasi ganito lang yung pagkakatawag natin, still lalabas pa rin yung message box, pero magpo-proceed pa rin siya dun sa code sa baba, di ba? Sa save. So, ngayon, since boolean yung nire-return nitong value, pwede natin itong i-condition kung valid o hindi. If valid, yung required, and then kung true, and then isi-save natin yung sa database. Okay? Or else, may malabas na message box na lagyan natin ng laman yung ating message, inputs or text box. So, ganun yung idea nito. Okay? So, sobrang ikli lang ng code natin. So, paano naman kapag multiple text box? Yun yung isa natin sa problema. Yung multiple text box, so ito kasi, itong form natin, so ang ginamit natin is isang text box lang. So, ano ba yung gagawin natin? Tatawagin ba natin to? Required, validate, tapos, i-condition pa rin ulit natin bago ipaparameter natin yung text box. So, sobrang haba ng code natin kung ganun. Or, maglagay tayo ng second parameter para dun sa isang text box like, comma, txt required 2. Okay? So, ang problema dito, pwede naman yan. Problema dito, hindi dynamic yung inyong tawag dito methods. Okay? Ibig sabihin, hindi fix yung parameter. Pag dalawa yung kailangan nyo na argument, mag-a-add kayo dito ng another parameter na text box. Diba? Text box txt2. Parang ganyan. Okay? Ang problema lang nito, paano kung meron naman kayong gagamitin nyo itong method na to na ang kailangan nyo naman tatlong text box. Okay? So, hindi stable. Okay? Yung inyong parameter. So, ang gagawin natin, kailangan natin isang parameter lang, pero ang value niya, ang makukuha natin is multiple text box na. Okay? So, paano yung gagawin natin?
ano yung approach na pwede natin gawin? Anyone class? Mr. Maras, Tawagin mo pang po ulit yung validate required, tas ang laman ko ay text required. eto, tatawagin ulit. Ang problema kasi dun nga, bawa, eto, tinawag natin kanina. Pwede naman nga, ganito na lang. Tinawag natin, copy-paste natin, so madami ng text box yung makakagamit nito, di ba? Ang problema niyan, di ang haba pa rin ng code natin. Yun yung magiging problema dyan. Okay? So, hahaba pa rin. Paulit-ulit natin tinawag yung required method natin, function. At ang isa pa doon, dahil paulit-ulit natin tinawag, paulit-ulit na lalabas sa message box natin kung walang laman lahat yon, text box na yon, di ba? So, another approach or techniques na gagawin natin is magpaparameter tayo ng array. Okay, naka-array. So, array na ang mga elements ay text box. Okay? Collection of text box. So, ito kasi, itong text box na to, pwede natin itong ilagay sa variable. Ito single pa lang to. Single text box. So, variable na text box. Ang data type niya is text box bago, let's say, txt1 is equals to, yan, so, txt required 1. Okay, ito kasi text box to, pangalan ng text box natin. Kaya yung data type nitong variable na to is text box din. Okay? And then itong txt1 ang ilalagay dito. txt1. Yan, same lang yan doon sa kanina. Isang parameter pa rin. Isang text box pa rin yung pwedeng ilagay. So ngayon, ang gagawin natin is collection of text box. Gagawin natin array, yung parameter dito. Okay? So ang gagawin natin, mag-create tayo ng variable, ng array, na hahawak ng madaming text box. So, paano ba tayo nagde-declare ng isang array? So, di ba yung data type natin, lalagyan lang natin ng bracket or yung angle bar. Okay, so ito yung data type natin. So, lagyan lang natin dito ng angle bar. So, meron na tayong one-dimensional array. Okay? Or single array natin. Okay? 1D yan. Ganyan. So, ito, ibig sabihin ito ay, itong variable na to is array na. Okay? And paano tayo mag-i-store ng mga elements sa array? Ano yung gagamitin natin? Ano nga yun? Symbols. Yung curly brace. Diba? So, sa loob nito, doon natin ilalagay yung mga elements natin. Collection of elements. Or collection of value. So, dito ang gagawin natin, since ang data type nito ay text box, ang laman niya dapat, ang mga elements niya ay mga text boxes. So, pwedeng isa lang, so still, pa rin siya, array pa rin, kasi nasa loob siya nung, eto, sa loob siya ng, itong na to, curly brace. Okay? Or, kung gusto niyo madami ng text box, separated by, comma, yung txt, required 2. Ayan, so meron na tayong dalawang text box. And itong variable na to, yung gagawin natin na parameter, argument dito sa method natin. Okay? So, may error dito kasi yung argument natin is array, pero yung ating parameter ay isa lang, isang text box lang. So, ang gagawin natin dito, yung sasambot ng value nito, since array siya, dapat yung hahawak sa kanya ay array din. So, ito, gawin natin siyang array. Lagyan lang natin ng ganon. Okay? So, yan. So, array na to. Pagdating dito, ay wala na yung error. Diba? So, ngayon, so, ganyan na yan. Meron na tayong, ayan. So, bali, isa, dalawa. Dalawang line lang ng code na kailangan natin. So, automatic na if statement talaga tayo dapat dito. Para hindi agad mag-proceed yung saving ng information. Okay? So, meron tayong dalawang
linya lang ng code. So kahit sobrang dami ng text box natin, ang tatype nyo lang ay yung pangalan. Pangalan lang ang tatype nyo. Okay? So dito naman natin gagawin yung validation. So dito, hindi natin pwedeng i-validate yung txt kasi siya ay array. So ang kailangan natin gawin, extract natin yung elements ng array na yon. Since siya ay collection of text box, kailangan natin kunin yung individual text box na yon. Okay? So paano ba tayo mag-extract ng element sa array natin? Ano yung gagamitin natin? May statement. For each po. Yun. Very good. For each statement. For each, bago, since ang laman ng array natin is text box, yung variable na hawak nun is dapat ang data type ay ganun din. So, text box din. So, variable name, pwedeng ito na lang, pb. Saan ba natin kukunin yung element doon sa txt natin na array. Okay, dito sa array na to. So, yun, meron na tayong makukuha na natin yung individual element. Next is, sa loob ng for each, doon na natin gagawin itong validation. Diba? Ayan. So, sa loob ng for each, i-validate natin, ang gagamitin na natin is itong pb, yung individual text box natin. If yung text box, that text is equal to empty string, and then please input required fields kung empty. Okay? Nakadebug pala tong ating ating program. Stop ko lang. Ayun. Nawala na yung error. Yung warning. So, ayan. So, sa loob ng for each natin, i-validate yung individual text box. So, unang loop. Yung unang text box, titignan kung empty. Okay? Kung doon pa lang sa una, empty na, i-return na agad niya na merong mali. Okay? Kailangan mo mag-input. So, hindi na siya maglo-loop. Okay? Pero kung okay naman yung unang loop, okay naman yung unang text box, maglo-loop siya, and then, i-check niya ulit yung pangalawang text box kung empty o hindi. So, kung doon may problema, then, return false. Please input required fields. So, dito, and-extract lang natin yung nasa array natin, yung mga text box natin. Okay? Meron na tayong dynamic validation. So, kahit ilang text box yung gamitin natin. So, ito lang yung ating kailangan. So, dito, validate that required bago yung ating array. So, dito nakalagay yung ating mga text box separated by comma. So, yun. Ganun lang kadali. Sobrang ikli na ng ating validation. So, di ba? So, try natin. So, submit ko to. Ayan, please input required fields kasi yung unang input, itong required input 1 ay walang laman. Okay natin? So, pansin nyo, isa lang yung nag-display na message box. Okay? Kasi dito, nireturn agad niya. Binalik niya agad niya na may mali. Okay? So, hindi niya chinek yung required input 2. Kasi doon pa lang sa una, may mali na. So, lagyan natin ito ng laman, yung una. Submit natin, saka pa niya, i-check yung pangalawang input, kung may laman o wala. So, nakita niya walang laman, and then, nag-display ng message box. So, kailangan natin lagyan ng laman. Okay, lagyan natin laman, then submit. Then, ayun. Okay na. Wala nang warning. Okay? Gumagana na yung ating validation. So, yun. So, ganun lang. Medyo hahaba lang dito sa ating validation class. Pero mahalaga kasi yung mga gagamit ng mga method na yon, mga function na yon. So, sobrang ikli na lang yung code nila. Okay? So, kung may problema, ang babaguhin na lang natin is itong validation class natin. So, kahit ilang form yung nagamit sa mga validation na yon. So, kaya pa natin paikliin yung mga code natin.
halimbawa sa saving ng information do sa ating CRUD, pwede pa yung paikliin, pwedeng one line of code, meron na tayong CRUD or yung saving ng information, update, search, diba? Pwede yon. So, i-discuss naman natin yon. And ang gagawin ko next time, dahil more on pon tayo, application, siguro sa ating final examination, mas madami na yung mapapasama sa exam na dinidiscuss natin during our meeting. Okay? Na hindi ko, wala sa module or wala sa presentation, pero dinedemo ko naman sa inyo, di ba? So, kung hindi kayo na-attend, so wala akong magagawa doon. Magkakaroon kayo ng problema. Okay, hindi nyo pwedeng sabihin na wala naman yon pero sa kasama sa exam. Okay? So, next is, okay na tong ating validation for required fields. So, meron naman tayo dito sa password. So, ang pwede natin gawin dito is, let's say, yung minimum or maximum input. Okay? Let's say, yung password natin, hindi pwedeng bumaba ng 8 characters. So, paano natin gagawin yon? So, dito natin siya gawin sa submit din. So, i-con muna natin to. Comment muna natin to. Ang gagawin natin is yung validation for maximum input. Okay? So, direct mag-create na tayo ng validation method natin. Public, dito sa ating validation class, bool, and then minimum. Okay? So, yan na lang yung pangalan ng function natin. Then, kapag okay yung tinype natin sa ating text box, then magre-return tayo ng true. Okay, so before tayo mag-return ng true, validate muna natin. Okay, same idea dito sa ating required. So, ang ipaparameter natin dito is text box. Okay, so dito, tawagin natin yung method na yun na kinreate natin si min. Yan, min. Tawagin natin siya. And then, ano ba yung i-validate natin? Diba? So, let's say, ang i-validate natin yung password. txt password. Yan. So, text box yung ating ginawang parameter. Argument. So, ibig sabihin, kailangan natin dito ng parameter na sasambot ng text box na yon. Text box, and data type, tapos variable name, txt. So, ito na siya, yung required. Itong txt password, ito na siya, txt. So, ito na yung gagamitin natin for validation. If txt, kunin natin kung ilan ba yung length meron yung laman ng text box na yon using, may property dito itong text length. Okay? So, pamamagitan nito, kukuha natin yung length of text in the control. Nakalagay dito. So, gamitin natin si text length. Kung yung text length is equal to, let's say, 8. So, yan yung minimum. Less than. Less than to 8. So, kung less than to 8, may problema. Okay? So, kailangan nating mag-input ng mas mataas sa 8. Message box.show please input greater than or equal to 8 characters. Okay? And then, return false. May problema. Ayan. So, yan yung validation natin. Okay? Sabihin, kung itong text box na to, txt password, ay less than 8 ang input, ang laman, ito siya, itong validation. Kung yung text length, yung laman is, yung length ng laman ng text box na yun is less than 8. So, meron na siyang problema or hindi natin siya napapayagan na i-save. Okay, so check natin. Ilalagay ako dito ng password, say 1
2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 lang. Okay? So, submit natin. May lumabas na message box. Please input greater than or equal to 8 characters. Then, kapag nag-add ako ng isa, magiging 8 na siya. Submit natin, wala na yung message box. Ibig sabihin, valid na yung laman ng text box natin. Okay? So ngayon, paano naman kapag multiple text box pa rin yung gagamitin na validation? So, hindi pwedeng tawagin natin to, then ilagay parameter natin yung text box kasi hahaba din yung code natin. So, same idea dito sa ating validate required. So, store natin yung mga text box natin sa array. Kasi ito txt1. Naka sa array siya. And then dito, yung ating txt password. Then, txt confirm password. Okay? And then itong array na to, variable, is gagawin nating parameter, argument dito. Okay? So, meron na tayong multiple text box. And, syempre, dahil array na yung ginawa nating argument, babaguhin na natin yung parameter natin dito. Gagawin na natin siyang array din. Okay? And also, i-extract natin yung laman ng array na yon. Kukunin natin yung individual text boxes natin. So, same lang dito sa idea sa ating required. Okay? Ang naiba lang dito is yung condition. Yung condition dito, check natin kung less than 8 yung character. Dito naman, check natin kung empty. Diba? So, okay, equal natin for each. And then, yung variable, cb in txt. And then, yung ating validation. Okay? So, nakuha na natin yung individual text box, kukunin na natin yung kanyang length, yung text length niya. Okay? Kung siya ay less than 8, then, kailangan nating mag-input ng greater than or equal to 8 characters. So, yun. So, yun yung magiging dynamic na siya. So, dalawang text box na yung nailagay natin or more than one text boxes. Okay? So, paano naman kapag gusto nating i-dynamic yung minimum value talaga. So, ayaw nating nasa code yung ating value or naka-static na dito yung value. Gusto nating palitan. Every tatawagin natin tong method, gusto nating palitan yung value na 8. Let's say, gusto natin 12. So, ano yung gagawin natin? Halimbawa, itong minimum na method natin, ginamit dito. Pero yung pinagamitan dito is 8 characters lang. Yung minimum. Then, ginamit ulit yung method na yon sa ibang form. Then, ang gusto niya ay 12 characters naman. Pero, iisang method ang ginagamit nila. So, ano yung pwede natin gawin? Mr. Carpel, nandiyan ka ba? Baka ikay tulog na? May idea? Ano po ulit yun, sir? So, paano yung kwan? Paano kung di ba dito meron tayong minimum length value na 8. Okay? So, 8 yung condition natin dito. So, ibig sabihin, pag tinawag natin yung method na yon, so, ang validation natin is 8 characters. Kailangan 8 characters yung laman ng text box natin. Okay? So, paano kung gusto natin gawing 12 characters? So, hindi na natin ito papalitan. Kailangan palitan yung nasa method natin. Halimbawa, ginamit ko dito sa button, sa form na to, ang minimum value niya is 8.
Ngayon, gagamitin ko ulit sa ibang form yung method. Ang gusto ko naman is 12 ang minimum value ng text box. Pero iisang method yung ginagamit nila. Yung isa ay 8, yung isa ay 12 ang minimum value. So ano yung pwede natin gawin doon para maging dynamic yung ating length? May idea? Wala po, sir. Si Mr. Angelo. May idea ba? Hindi ko narinig. Sige, sinong may idea kung paano ang gagawin natin? Pag-parameter po ng character length po. Ayun. Very good. So, parameter ang kailangan natin para mabigyan natin ng value yung ating text length. Okay, mag-a-add tayo ng another parameter dito sa method na to. So, parameter para dun sa ating minimum input. So, since ang value niya is a whole number, kailangan natin dito ang data type ay integer. And then, a variable name, let's name input. So, yan na lang. So, ito, pwede natin itong lagyan ng default value. Let's say, ang default value niya is 8 para optional yung pagbibigay natin ng argument. Then, itong minimum input ang gagawin natin dito, ang ating gagamitin para sa ating condition. So, kung yung length ng ating text box is less than minimum input, which is ang default value ay 8, and then, this input greater than or equal to, concatenate natin yung minimum input dito. To 8 characters. Okay? So, yung value. Ayan. So, yan yung idea. Okay? So, if yung minimum input, ayan, if yung length ng text box is less than minimum input, which is ang value ay 8, so please input greater than or equal to 8 characters. Okay? So, ngayon, pag tinawag natin to, dito sa form natin, okay lang, walang error. Kahit dalawa yung parameter natin, dalawa, pero wala namang error. So, bakit? Kasi yung isang parameter natin is may default na value na 8. Ayan. Then, i-type ko. 8. Sabihin, pag wala tayong nilagay na second argument, ang magiging condition niya is, ang value niya, minimum value, ay yung default value na 8. Okay? Pero pag nilagyan natin dito ng second argument na 12, so ang condition na yan, pagdating doon sa method natin ay if text.length is less than to 12, 12 na yung magiging value nitong minimum input. Kasi binigyan natin siya ng value dito. Okay? So, dynamic na siya kasi every gagamitin natin yung minimum na methods, pwede na tayong mag-set ng gusto nating length value or yung quota. Pwede na tayong mag-set ng quota kung ano yung gusto natin. Kung 12, 8, 9, 10, or ano man yung minimum na gusto nating ilagay. So, dynamic na yung ating validation. Diba? Try natin. So, yan. Ayan. So, please input greater than or equal to 12 characters. So, damihan natin. So, ayan. So, wala na yung error. Pa. So, ganun lang. So, since boolean din yung ating return type dito, so, pwede din natin tong gamitin sa condition. So, if valid, if true, valid na yan, and then, pwede na natin siyang i-save sa database. Pwede natin siyang isingit dito sa after natin ma-check kung may laman,
may laman yung text box, and then i-con muna natin, i-verify natin kung yung minimum length naman. Kapag okay na dyan, pwede na siyang i-save. So, dual validation na yan. So, na-validate na natin kung may laman o wala dito. After nating ma-check, i-validate naman natin yung minimum characters na meron yung text box. Kapag okay na, pwede na nating i-save. Okay? So, yan. So, sobrang ikli na nung ating magiging code sa ating program. So, kahit madaming text box, pwede na natin gamitin. So, any question, class? Naintindihan ba? Hello, class? Mr. Juan, Marasigan, okay naman? Yes po. Okay, sige. Yung iba, naintindihan ba, class? Opo, sir. Yes po, sir. Sige. So, sana nga inyong naintindihan yung ating diniscuss, ano? At magamit nyo yan sa pagde-develop ng inyong sariling application. So, lalo na't malapit na kayo mag-start. So, i-upload ko na lang tong sa